Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty God for He's very patient with me. I always say He's very patient with me. The Holy God, Yahweh. Dahil sa makulit ako. Makulit ako, nagkakasala pa rin ako. But then the Almighty Father is always ready and willing to forgive us, His children. Ang dami kong pagkukulang kay Almighty Father. Pero, tanggap niya tayo. We just have to believe in Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, maganda ang tingin sa atin ng Almighty Father. Because si Jesus Christ is perfect. Jesus Christ is victorious. And someday, we will be like Jesus Christ. Jesus Christ is very humble. Kahit na siya yung sinasampal ng mga Roman soldiers, kahit siya yung tinadyakan ng Roman soldiers, kahit na hinila yung kanyang bigote ng mga Roman soldiers, kahit na dinuraan siya ng mga Roman soldiers, hindi siya lumalaban, hindi siya nagre-react. Tayo, ma-react tayo. Masaktan lang tayo ng kapwa-tao natin. Gaganti ako, masama ang agad ang isip natin. Isip natin, gagantihan kita. Or bigla na lang tayo mag-blurt out ng mga harsh words. Pero iba si Jesus Christ. And that's why the Almighty Father exalted the name of Jesus Christ above all names. Si Jesus Christ ang gagayahin natin. Kanina lang nakita ko over the internet, meron isang lalaki na may dala siyang wooden cross. Tapos nakatakip yung kanyang ulo. Hila-hila niya yung wooden cross. Tapos may mga nakasunod sa kanya ng mga tao. Yung mga tao na yon, yung isang lalaki ron, inupuan yung cross. Buhat-buhat niyang ganun yung cross ng lalaki. Inupuan niyang bandang likod ng cross, no? Parang diniinan. Naglalagay na siya ng bigat ng katawan niya, inilagay niya sa likod ng cross. Nabuhat-buhat naman ng lalaki yung cross. Ang ginawa ng lalaki na ginagaya si Jesus Christ, binitawan niya yung cross niya, sinipa niya yung nagpabigay ng weight dun sa cross, nagdagdag ng weight sa cross, sinipa niya. And then after that, kinuhuli niya yung cross, hila-hila niya. Hindi ganun si Jesus Christ. Pakitang tao lang tayo. Ka-ipokritohan. Pag ipokrito ka, ibig sabihin hindi ka totoo. Pag pakitang tao, ibig sabihin hindi totoo. Ano yung kasinungalingan? At alam natin na si Almighty Father, ayaw niya ng kasinungalingan. At saka tapos na, nagawa na ni Jesus Christ yung sacrifice on the cross. Namatay siya, and after 3 days, nabuhay siya muli. Magagaya ba yun ng mga tao na bumubuhat ng cross, na pag ipinako sila, pag namatay sila, hindi na sila mabubuhay? Hindi nila magagaya yun. Why? It's because nagkasala ang tao.
Oo, mapapatawad tayo ni Almighty Father. Pero si Jesus Christ, never siyang nagkasala, even once. Hindi naintindihan ng mga tao yun. Nagmamalaki ang mga tao. Kaya kong gawin yung ginawa ni Jesus Christ. Matatanggal ang kasalanan ko kasi binuhat ko yung pako. Nagpapako ako sa cross. Kayabangan yun. Hindi natin magagaya si Jesus Christ. Pag nagpapako ka, nagsasakripisyo ka, bakit? Hindi ka naniniwala kay Jesus Christ na siya yung nag-save sa'yo? Na kailangan mo pang gumawa ng mga bagay ng ganon para lang mapatawad ka. Hindi ka naniniwala kay Jesus Christ. Ibig sabihin wala kang faith. At yung ibang mga religious leaders naman, ini-encourage yung mga ganong klaseng mga gawain. Wala yun sa Bible. Nakalagay sa Bible, it is finished. Tapos na. Yung blood ni Jesus na poured out na as a sacrifice. Precious ang blood ni Jesus Christ. Wala makakapantay ng blood ni Jesus Christ dahil malinis siya. Hindi siya nagkasala. Hindi naintindihan ng tao yun. Tapos ginagaya nila si Jesus Christ. That's blasphemy. Nadadagdagan ng kasalanan ng tao. Akala niya babawasan ang kasalanan ninyo, lalo dadagdagan palalo ang kasalanan ninyo. At dahil dyan, you will die in your sins. At yung mga tao na nag-encourage na gawin ng ibang tao yung mga ganong bagay, yung mga nagtotolerate, yung mga nag-enable, sige gawin niyo yan, okay lang yan. Na hindi sila sabi yung tama, pati sila rin, they will die in their sins. Kasi kahit hindi sila ang gumagawa nun, tinotolerate nila. Hinahayaan nila, hindi na pinagsasabihan. At after nung magpapako yung mga tao sa cross, anong gagawin nila? Mag-iinuman, di ba? Ha? Doon nga lang buhat-buhat niya yung cross, tinadyakan na niya yung kasama niya eh. Tapos sasabihin niya, ginagaya niya si Jesus Christ. Hindi gano'n si Jesus Christ. Hindi si Jesus Christ nagtadyak ng mga tao. Tahimik lang si Jesus Christ. Di ba sabi ni Jesus Christ, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Pero tayo, wicked tayo. Nagkakasala din ako. Humihingi rin ako ng kapatawan kay Almighty Father. Kanina nagkasala ako. Nandun ako sa mall. Tapos, nakaupo lang ako ron. May babae na lumapit. Sabi, kakain ba kayo? Kasi nakaupo lang ako ron eh. Hindi naman ako kumakain sa... Ano bang tawag doon? Sa food court. No? Hindi naman ako kakain. Nakaupo lang ako ron. Pero iniintay ko kasi magbukas yung isang tindahan doon. Dahil nag-break yung nagbebenta. Kaya nag-aantay ako ron. Sabi nung babae na isa, kakain ba kayo? Sabi ko, hinahantay ko magbukas yung tindahan doon. Tapos inusod niya sa akin yung tray na madumi, no? Kasi malinis yung table na nasa harap ko. So nakagano'n ako, inusog niya sa akin yung tray na madumi. Tapos binalik kong gano'n, ang bastos mo, sabi ko. Dapat hindi ako nag-react, kasalanan ko yun. Ang bastos naman, gumanon ako. Dapat hindi ako nag-react. Dahil si Jesus, hindi siya nag-react. Binabastos na siya, sinakta na siya, pinatay na siya, hindi siya nag-react. Ganon si Jesus Christ. Kaya, pag ganon, nagkasala na naman ako sa Almighty Father. Dapat hindi ako mag-react. Sorry, kaya sorry ako kay Almighty Father. Kay Jesus Christ.
I've let them down again. But our Father is always willing to forgive us. Test sa akin yun. Test sa akin. Ano bang re-react ng anak ko? Ano bang i-react ng anak ko? Ano bang gagawin ng anak ko? Na may isang tao na walang manners, no? Walang manners yung ganon. Walang manners. Tapos kung gawin kaya ng tao na yun sa anak ko, ano kaya, i-allow ko? Inalaw ni Almighty Father yun to test me. And I failed. Inaamin ko yung kasalanan ko. Ganon yung si Satan, no? Tahimik ka lang, ganon. Tapos, may mga away sa'yo. Ngayon, ikaw papatol ka naman. Hindi dapat tayong pumatol. Dapat lagi tayo, dala-dala si Jesus Christ, si Almighty Father sa puso natin. Kaya bigla niya akong binastos na gano'n. Sasabi ko, ang bastos naman. Gano'n ako. Naalala ko sa Almighty Father, Lord, sorry, nagkasala na naman ako. Sorry, Lord, sorry. Walang taong perfect. Walang taong malinis. Ang malinis, si Jesus Christ. Ang good, si Almighty Father. Kaya wala tayong mapagmamalaki sa tatay natin na, Lord, mabait ako eh. Wala tayong mapagmamalaki dahil lahat tayo pare-pareho. Sa awa lang ni Almighty Father. Dito sa Matthew chapter 19 verses 25 to 26. When his disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" Sino ngayon ang masisave? Kasi nga, lahat ng tao, wicked. But Jesus looked at them and said to them, "With men, this is impossible, but with God, all things are possible." All things are possible dahil kay Jesus Christ, sa kanyang blood. Kasi, di ba, ang pinag-uusapan kasi dito, yung rich man, no? Na mayaman kasing rich man, hindi niya mabenta, no? Kaya umalis siya. Kaya nga sabi ni Jesus, then Jesus said to his disciples, "Assuredly I say to you that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." Mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga rich man. And not only the rich but also the poor. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Ang binanggit ni Jesus Christ ang rich man kasi yung rich man ang pinanghahawakan niya dito sa mundo ay yung kanyang kayamanan. Yun ang kanyang pinagmamalaki, yun ang kanyang ginagawang security, yung rich man, no? Ngayon yung mga mahihirap, walang malapitan. Yung mga orphans, widows, the foreigners, wala silang security, walang pinanghahawakan na kayamanan. Kaya madali para sa mga orphans,
sa mga wicked, sa mga foreigners, sa mga low moral or low in spirit, ang lumapit kay Jesus Christ saka kay Almighty Father. Verse 25, when his disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" Sino nga naman save? But Jesus looked at them and said to them, "With men, this is impossible." Imposible, no? Pero kay Almighty Father, all things are possible. So, last time, we read Judges chapter 2. The angel of the Lord, no, came up from Gilgal to Bochim or weeping. Bochim is weeping, ang ibig sabihin. Nakakapag-communicate si Almighty Father sa atin, si Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. That's why we need the Holy Spirit, because yung Holy Spirit, kino-comfort tayo, nire-remind tayo to do righteous deeds. Pinapalakas ang loob natin ng Holy Spirit. Pinibigyan niya tayo ng fruits and gifts. Binibigyan niya tayo ng wisdom and knowledge. Tsaka yung mga bagay na magaganda nagagawa natin because of the guidance of the Holy Spirit. So noon pa man, si Jesus Christ kasama na ni Almighty Father. Ang Holy Spirit kasama na rin ni Almighty Father. Di ba minsan nababanggit sa Bible, the Spirit of the Lord. So yun ang Holy Spirit. Kaya magpasalamat din tayo sa Holy Spirit. At pag ang tao ay nagkasala against the Holy Spirit, yun yung kasalanan na hindi na mapapatawad kahit kailan. Si Almighty Father nagpapatawad ng kasalanan, si Jesus Christ nagpapatawad, but the Holy Spirit, maging aware tayo, no, na nakalagay sa Bible, binanggit ni Jesus Christ yan. The unpardonable sin. Matthew chapter 12 verses 31 to 32. Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. Yung salita ng masama against kay Jesus Christ, against sa Almighty Father, mapapatawad yun. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Intindihan natin. Kaya maging aware tayo, no? Kaya dito sa Judges chapter 20, kung nakikita ninyo sa book of Joshua and the previous books that we read, nagkakasala lagi ang mga tao kay Almighty Father. Pero si Almighty Father, willing siya to forgive.
people. He's always waiting for us to return to Him. And He also uses events to test us, to teach us. Kaya nga dito sa Judges chapter 2 verse 20, then the anger of the Lord was hot against Israel, and He said, because this nation has transgressed my covenant which I commanded their fathers, and has not heeded my voice, I also will no longer drive out before them any of the nations which Joshua left when he died, so that through them I may test Israel. Sa pamamagitan ng mga nations na yun, ng mga wicked nations na yun, matetest ang faithfulness ng mga anak ng Diyos. So tayo, nasaan tayo? Nandito tayo sa mundo na to. We are being tested. Maging aware tayo. Hindi ako nakakapasa sa test ni Almighty Father. So, bagsak, no? Pag bumagsak ka na naman, ulitin mo naman yung exam na yon, pero hindi naman sasabihin ng Almighty Father kung kailan na naman darating yung exam na yon. Naiintindihan niyo? Puro surprise test, surprise quiz. Ganun yung experience natin dito sa mundo na puro surprise. Ngayon, kung paano ang i-react natin ngayon? And so we must keep the ways of the Lord. Lagi nating tandaan. Isulat natin sa hearts natin, tsaka sa minds natin, yung commands of our Almighty God. Judges chapter 2 verse 23, the last verse of Judges chapter 2. Therefore the Lord left those nations without driving them out immediately, nor did He deliver them into the hand of Joshua. Ginamit ni Almighty Father yung mga nations, mga wicked nations or wicked people, to test His children. Tayo, anong ginagamit sa ating test? Yung mga experiences, mga events, mga kung ano-ano mga bagay na allow ni Almighty Father to happen to us, to purify us. Refined in silver, tested in gold. Pag nagkasala tayo, tayo ulit tayo. Hingi tayo ulit ng kapatawaran kay Almighty Father. He's full of grace, si Almighty Father, and also si Jesus Christ. Call on to the name of Jesus Christ. Jesus, nagkasala naman ako, Lord God. Linisin mo po yung heart ko ng iyong precious blood. Next time, maging ready na po ako ulit. So, dito na tayo sa Judges chapter 3. Now, these are the nations which the Lord left, that He might test Israel by them. Nang sa ganun, yun ang magiging exam ng mga children of Israel. Yung exam, ano yung exam, yung test. Kung ano ang i-react ng mga Israelites. Tayo, anong test natin dito sa mundo? Sa trabaho ninyo, kung saan man kayo magpunta, sa kalye, andun yung mga tests. Kahit nag-isa lang tayo sa bahay, andito yung mga test. Pagbukas natin ng internet, may test na naman ako, Lord. Now these are the nations which the Lord left, that He might test Israel by them.
That is, all who had not known any of the wars in Canaan. So yung mga tao na pinanganak na, lumaki na sila, nawala na yung mga ninuno nila na nakasama ni Joshua, or yung galing sa wilderness, nawala na. Ngayon may mga bagong generation na hindi naka-experience ng wars in Canaan. Yung mga taong nakaka-experience ng wars, malalakas yung mga taong yun, naturuan na sila, nagkaroon na sila ng lesson. Pag nakaranas tayo ng hirap sa buhay, natututo tayo. Kaya inaalaw ni Almighty Father. Baka sabihin niyo, bakit may mga tao mayaman naman sila? Oo, mayaman sila, pero iba naman ang kanilang tests. Mayaman sila sa material things, pero iba naman ang tests sa kanila. Iba-iba tayo ng tests, pero halos magkakapareho. May set A, set B. Ha? Pare-pareho ang intensity ng mga tests. Ngayon, pag chine-checkan ni Almighty Father yung papel natin, chine-check ni Jesus Christ, negative 100 ang nakukuha nating score. It's either 100 ka sa exam or you fail the test. So may makakapunta ba in heaven? With God, all things are possible. Meron. Kasi posible lahat kay Almighty Father. Magagawa niya lahat. Kahit ano, magagawa ni Almighty Father. Good deeds, lahat ng mga ganda, righteousness, magagawa ni Almighty Father. Verse 2 of Judges chapter 3. This was only so that the generations of the children of Israel might be taught to know war. Para maturuan yung mga children of Israel kung ano ang experience, kung paano ang may war. So, hindi lang tayo ang tinuturuan ni Almighty Father. Hindi lang yung mga tao dito sa mundo. Hindi lang tayo. Si Jesus Christ din, tinuruan ni Almighty Father. Nung siya ipinanganak dito sa mundo. Ano yung tinuro ni Almighty Father kay Jesus Christ? Isaiah chapter 7 verse 15. So, curds and honey he shall eat, that he may know to refuse the evil and choose the good. So, dalawa lang lagi ang pagpipilian natin. Refuse the evil and choose the good. Kasi good and evil. Ngayon si Jesus Christ, ang kinakain lang niya ng bata siya, no? Lumaki siya. Curds and honey. At hindi siya mayaman nung nandito siya sa mundo. Kaya hindi siya nakilala ng mga tao. Kasi ways yun ni Almighty Father to teach Jesus Christ. And also to show us that our Father is humble. That Jesus Christ is humble. Kaya nga ang pagkain ng ni Jesus, natuto siya, nung bata siya, magtiis. Curds and honey. Natuto siya nun. Kaya habang kumakain siya ng curds and honey, ganito ba ang buhay? Hindi ng mga taong mahihirap, no? Ng kulang, may mga kakulangan sa buhay. Ngayon, habang tayo, nakaka-experience tayo ng mga bagay na may kulang sa atin, natututo tayo ngayon kung ano yung dapat natin gawin at yung hindi natin dapat gawin. Ngayon may mga taong lumalaki sila na kahit na lumaki sila sa hirap, lumalaki sila na evil people or evil person. Bakit sila ganon? Alam nila ang tama at mali. Pero they choose to do evil. Ngayon, si Jesus Christ, natuto siya to refuse the evil and choose the good. So, hindi lang tayo ang naka-experience ng
trials and tests. Pati rin si Jesus Christ. Kung ano yung experience natin dito sa mundo, si Jesus Christ din ganun. Kaya wala tayong reason para kay Almighty Father sabihin, hindi naman ninyo kami naiintindihan. Dahil tao kami, hindi nyo kami naiintindihan tayo ni Almighty Father. Siya ang gumawa sa atin. Naiintindihan tayo ni Jesus Christ kasi nakasama niya yung mga tao. At importante na pagwagian lahat ni Jesus Christ kahit na may mga trials and tribulations siyang pinagdaanan. Kaya tayo ngayon mapagwawagian din natin. Kasi nga si Jesus Christ ang nag-forge ng path to show us the way to our Father. No, naintindihan natin? Ngayon dito sa Judges chapter 3, hindi marunong ang mga children of Israel kasi hindi na naka-experience ng pain and suffering kasi lumaki na sila, na mayroon na silang lupain, nandun na lahat, na sa kanila, handed over by their ancestors na yung lupa, hindi na sila nahirapan. Tuloy natin, verse 2 ng Judges chapter 3. This was only so that the generations of the children of Israel might be taught to know war, at least those who had not formerly known it. Namely, 5 lords of the Philistines, all the Canaanites, the Sidonians, the Hivites, who dwelt in Mount Lebanon, from Mount Baal Hermon to the entrance of Hamath. So kung i-check ninyo sa map to, sa ancient map, yung Philistine, di ba, nasa bandang Mediterranean Sea. Yung Canaanites, medyo gitna naman. Yung Sidonians, asakop ito ng Lebanon ngayon. And the Hivites who dwelt in Mount Lebanon. Lebanon ngayon ito, Sidon, Tyre. From Mount Baal Hermon to the entrance of Hamath. So, most lands na bandang Mediterranean Sea. Gilid. Verse 4, and they were left that he might test Israel by them, to know whether they would obey the commandments of the Lord, which he had commanded their fathers by the hand of Moses. So sinabi ni Almighty Father, hindi na niya paalisin ang mga tao doon, hayaan na lang niya doon as a test for the people. Up to now, may mga tests ang mga Israelites or Jew. Dahil up to now, may gulo ang Palestine at ang Israel, yung Gaza Strip. Hindi malaman kung kaninong mamisakop nun. So, hindi na pinapaalis ni Almighty Father yun. Bakit? To test the Israel people, the Israeli. Up to now. Verse 5. Thus the children of Israel dwelt among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Nasakop nila yung land, Pati na yung mga warriors ng mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites, na extinguish nila. Pero, syempre, merong mga natira sa kanilang lupain na mga tao na may mga anak, lumaki na naman yun, may mga asawa doon, lumaki na naman sila, dumami na naman sila, okay? Hindi yun lahi ni Israel. At hindi pinaalis ng mga Israelites. Kaya doon na sila lumaki, doon na sila ulit nagkapamilya, doon na ulit sila nag-stay, naging tribute sila, nanungkulan sila, or naging part sila ng society as laborers. Tapos yung mga nasa namumuno, yun yung mga elders ng tribe ni Judah, elders ng tribe ni Ephraim, ganon. Sila yung mga namumuno. Naintindihan natin? Sinong kausap? Verse 6.
And they took their daughters to be their wives, and gave their daughters to their sons, and they served their gods. Na yung parting words ni Joshua hindi tinupad ng mga tao, ng mga descendants ng mga 12 tribes dahil naging asawa nila yung mga Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. Nakamingle nila, no? Hindi nila kasi drive out, hindi nila pinaalis. Pati yung kanilang mga daughters, ibinigay naman bilang asawa sa kanilang mga anak na lalaki. And they served their gods, na galit si Almighty Father. So, ganito rin, di ba, ang naging kasalanan ni Solomon. Nag-serve siya ng other gods dahil sa kanyang concubines and wives. Verse 7. So the children of Israel did evil in the sight of the Lord. Nakagawa ng wickedness ang mga Israelites dahil they served other gods. Ano pa? They forgot the Lord their God and served the Baals and Asherahs. Binanggit na naman yung Baals and Asherahs. Itong Baals and Asherahs, ito ay mga false gods na ginawa ni Satan para mailayo ang isip at puso natin kay Almighty Father. Na up to now nag-exist itong mga to, yung Baals and Asherahs, but with a different name. In every country, iba ang pangalan niya. Pero pag chinek mo yung kanyang characteristics ng mga Baals and Asherahs na to, itinuturo lang, iisa, no? Iisa lang sila. So, itong Asherah, babanggating ko ulit, no? Ang symbol ng Asherah, or ni Astarte, or Astaroth, or Esther, or Easter, ay living tree. Bakit living tree? Di ba? Pag may nagse-celebrate kayo ng Christmas, meron kayong Christmas tree. Anong kinalalaman nun sa birthday ni Jesus? Wala, di ba? So, bakit kayo may Christmas tree? Ano ang kinalalaman ng Easter egg at saka ng Easter bunny kay Jesus Christ? Wala. Kanina na naman nakakorek yun. Kay Asherah na naman. Fertility. Motherhood. Inilalayo ni Satan ang mga tao kay Almighty Father. Nang sa ganon, yung mga tao mapunta sa impyerno at malungkot si Almighty Father. Dahil galit si Lucifer kay Almighty Father, dahil pinalayas ni Almighty Father si Lucifer sa heaven dahil wicked si Lucifer. Kaya gumawa siya ng mga bagay na wickedness para saktan si Almighty Father, para mapalayo tayo kay Almighty Father, na-hurt si Almighty Father pag nawawala ang kanyang mga anak sa kanya. Ano pa yung konektado kay Asherah? Fertility, childbirth, motherhood. Si Asherah or Astaroth or Astarte, tinatawag ding Inanna, Anat, Isis, Nut, at Queen of Heaven. May sinasamba ba kayong Queen of Heaven? Nakalagay sa Bible to, Jeremiah chapter 7 verse 18 and Jeremiah chapter 44 verses 17 to 19 and 25. It's an abomination in the eyes of the Almighty Father when you worship the Queen of Heaven. Dahil walang Queen of Heaven, gawa-gawa lang ni
Satan yon, ni Lucifer. Verse 8, therefore the anger of the Lord was hot against Israel, kaya nagalit si Almighty Father sa kanyang mga anak. Anong ginawa ni Almighty Father? Dahil nag-worship sa false gods ang mga tao, anong ginawa ni Almighty Father? And he sold them into the hand of Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia. Ang Mesopotamia ngayon ay sakop ito ng Iraq, Kuwait, Turkey, and Syria. So si Cushan-Rishathaim, ito ang ibig sabihin nito ay double wickedness, doble-doble ang kasamaan. Yung pangalan pa lang niya, doble na ang kasamaan. Ang lahi niya, kaya nga Cushan, lahi niya ay Cush. Kilala niyo si Cush? Si Cush ay anak ni Ham, na si Ham ay nambastos kay Noah. Yun ang anak, lahi ni Ham ito. Tuloy natin, and the children of Israel served Cushan-Rishathaim 8 years. Nagsilbi ang mga Israelites, yung 12 tribes, kay Cushan-Rishathaim ng 8 years. Ang tagal. Kasi wicked ito, sinakop niya yung lugar ng 12 tribes, siya yung nanguna. Verse 9, when the children of Israel cried out to the Lord raised up a deliverer for the children of Israel, who delivered them. Umiyak ngayon yung mga Israelites, children of Israel, kay Almighty God. Dinidinig ni Almighty Father ang mga anak niya. Humingi ng kapatawaran, dinidinig ni Almighty Father. At ngayon, nagpadala si Almighty Father ng deliverer for the children of Israel, who delivered them. At sino yung pinadala ni Almighty Father? Si Othniel, the son of Kenaz, Caleb's younger brother. Sa pamangkin ni Caleb to, nabanggit din ito, di ba, si Othniel? So Joshua chapter 15 verses 17 to 19. So Othniel, son of Kenaz, the brother of Caleb, took it and he gave him Achsai's daughter as wife. So, konektado itong si Caleb si Othniel kay Caleb, pamangkin niya. Verse 10, the Spirit of the Lord came upon him. Ito binanggit, the Spirit of the Lord, the Holy Spirit of the Lord. Big sabihin, pag sinasabi the Spirit of the Lord, the Holy Spirit of the Lord, no? Came upon him, and he judged Israel. He went out to war, and the Lord delivered Cushan-Rishathaim, king of Mesopotamia, into his hand, and his hand prevailed over Cushan-Rishathaim. Ano bang sabing he judged Israel? He restored Israel. Itong si Othniel. Dahil the Spirit of the Almighty Father came upon Othniel. So he judged Israel, meaning he restored righteousness, no? And administer the law at nagkaroon ng balance. Kasi di ba pag judge, balance, binabalance mo, tinatanggal mo yung wickedness, pinapatupad mo yung righteousness and yung commands of the Holy God. Kaya siya ay make war. And the Lord delivered Cushan-Rishathaim sa kamay ni Othniel. Natalo ni Othniel. Si Cushan-Rishathaim, kahit na double wickedness ang kanyang name, talo siya. Because of the Holy God. Dahil kay Almighty Father. Kaya walang imposible kay Almighty Father, kahit na double wicked pang tao, triple wicked, walang ano yun. Talo yun kay Almighty Father. Kaya nanalo si Othniel, it's because the Spirit of the Lord came upon him. Kung si Othniel, hindi niya kaya yun mag-isa. Okay? At nanalo siya because of the Holy Father. Ginamit niya si Othniel. Naintindihan natin. Tayo, wala tayong magagandang mga bagay na magagawa kung wala si Almighty Father. Lahat ng bagay na kung anong meron tayo, bigay ni Almighty Father.
Verse 11, so the land had rest for 40 years. Then Othniel, the son of Kenaz, died. So, nung napaalis na si Cushner sa time, nanahimik ngayon yung lupa, yung 12 tribes. Walang nanggugulo sa kanila ng 40 years. Then Othniel, the son of Kenaz, died. Verse 12, and the children of Israel again did evil in the sight of the Lord. Nagkasala na naman yung mga tao, mga Israelites, kay Almighty Father. Nakalimot na naman yung mga tao. Kaya nga sabi ni Almighty Father, sulat natin sa ating hearts, saka sa ating mind, yung kanyang mga salita para hindi natin malimutan. I-practice natin. So the Lord strengthened Eglon, king of Moab, against Israel. Inalaw ni Almighty Father, pinalakas niya si Eglon, king of Moab, against Israel, para awayin ng Israel. Because they had done evil in the sight of the Lord. Pinapaalalahanan kasi ni Almighty Father ang kanyang mga anak na wala kayong magagawa kung wala ako. Na totoo naman, hindi natin kaya kung wala si Almighty Father. Ngayon, pag nagiging mayabang ang mga Israelites, nakakakalimot sila, akala nila sila nang magaling. Ngayon, inaalaw ni Almighty Father na sila ay masaktan at maparusahan para maturuan sila ng leksyon ni Almighty Father. So the Lord strengthened Eglon, king of Moab, against Israel because they had done evil in the sight of the Lord. Kinakalimutan ang goodness of the Holy God. Kaya nagagalit si Almighty Father. Tuturuan niya ngayon na lesson ng mga anak niya. Verse 13, then he gathered to himself the people of Ammon, and Amalek went and defeated Israel. Itong si Eglon, no? Yung people ng Ammon, tsaka Amalek, o Amalekites, tsaka Ammonites, nag-joint forces sila ng Moabites. Went and struck or defeated Israel. Natalo ang Israel kasi nag-joint forces ang Moab, Ammon, and Amalek na inalaw ni Almighty Father. Hindi mangyayari ito kung hindi inalaw ni Almighty Father, but the Almighty Father did because of the evilness, wickedness of the people. Tayo hindi rin dapat kalimutan si Almighty Father. Alam natin kung ano mangyayari sa atin. May tatapon tayo sa eternal damnation. Kaya dapat natin laging tandaan yung tatay natin. Mahalin natin yung tatay natin. Siya lang ang makakapagligtas sa atin. At kaya nga pinadala sa Jesus Christ. Verse 13, ulitin natin. Then he gathered to himself the people of Ammon and Amalek, went and defeated Israel, and took possession of the city of palms. So the children of Israel served Eglon, king of Moab, 18 years. Kung itong si Cushner sa time, pinaglingkuran nila, no, ng 8 years. Ito namang si king of Eglon, pinaglingkuran ng mga Israelites, 18 years. Paano bang ibig sabihin ng pinaglingkuran? Nagbibigay sila ng donasyon or ng tax. Yun, ibig sabihin nun, nagbibigay sila ng kung anong meron sila, ibibigay nila sa king. Ganun na ibig sabihin ng pagsaserve. Kung ano ang gusto ng king, susundin ngayon nila. Kasi yung Israelites noon, wala silang king. Sino ang king? Si Almighty Father. Siya ang nag-rule sa mga tao. But since nakakalimutan ng mga tao, si Almighty Father, gumagawa sila ng kadumihan, inaalaw ni Almighty Father ngayon. Nasakupin sila ng ibang king ng mga wicked kings. Verse 15, but when the children of Israel cried out to the Lord, humingi na naman sila ng kapatawaran kay Almighty Father, umiyak sila. The Lord raised up a deliverer for them. Sino ang pinadala ni Almighty Father na deliverer or judge? To restore righteousness, to restore the peace in their land.
Ang pinadala ay si Ehud. Ehud means love, pleasant, and united. So Ehud, the son of Gera, the Benjamite. Ibig sabihin, galing siya sa tribe ng Benjamin. A left-handed man. So, describe dito si Ehud, kaliwang kamay lang ang kanyang ginagamit, no, sa pakikipaglaban. Kung nagsusulat siya, kaliwa din ang kanyang kamay. By him, kaliwang kamay din ang kanyang ginagamit. By him, the children of Israel sent tribute to Eglon, king of Moab. Alam naman natin yung pagsasabing tribute, di ba? Nag-offer sila. Sila yung mga nag-work ng walang bayad. At nagpapasakop sila. By him, the children of Israel sent tribute to Eglon, king of Moab. So, nagtatrabaho sila sa king of Moab nang hindi sila binabayaran. Kasi tribute sila at nagpapasakop sila. Kaya nga, pinadala ni Almighty Father si Ehud dahil nahihirapan na ang mga 12 tribes. So, parang ito yung nangyari sa na-slave sila doon sa land of Egypt. So, ang mga children of Israel, kahit nasa sarili na silang land, slave pa rin sila dahil nga may mga sumasakop sa kanila na ibang mga king na inaalaw ni Almighty Father. Naintindihan natin? Tayo, slave ba tayo? Slave tayo. Sino lang ang who freed us from the bondage of slavery and sin and shame? Sino? Si Jesus Christ. Verse 16, now Ehud made himself a dagger. Si Ehud, gumawa siya ng dagger or kutsilyo na malaki. A cubit in length. It was double-edged. Pag sinasabing double-edged, dalawa ang kanyang talim. Di ba pag ang kutsilyo, isa lang ang talim mo pag naghihiwa ka ng karne? Kasi yung isa baka masugatan ka. So, isa lang ang talim. Ito pag double-edged, magkabilang gilid, matalim, matulis, no, sharp. And a cubit in length. Pag sasabing a cubit in length, 18 inches, malaking ang laking kutsilyo, 18 inches. Ito, 12, no? 1 foot. 12 inches yun, no? Pag 1 foot. 12. Tapos, kalahati pa. Yan. Malaki. Hindi na kasya sa camera. Pag ganun, maliit, hindi. Kumuha na kayo ng ruler. Isang ruler at kalahating ruler. So, isa't kalahating ruler. Ganon kahaba yung dagger. And fasten it under his clothes on his right thigh. So, meron siyang damit, no? Mahaba ang mga damit nila noon, di ba? Inilagay niya sa under his clothes, sa ilalim ng kanyang damit ni Ehud, yung dagger sa kanyang right thigh. Para pagkuha niya sa kanyang right thigh, ganon, no? Verse 17, so he brought the tribute to Eglon, king of Moab. So, present ni Ehud yung tribute sa king ng Moab, dadala niya. Siya yung representative. At andito na po yung mga tribute namin, yung mga donation. Hindi donation yun kasi sapilitan yun no? So he brought the tribute to Eglon, king of Moab. Now, Eglon was a very fat man. Napakataba ni Eglon. Kain na ng kain. Dahil nakakit siya. Hindi na tumatayo. Kain na ng kain. Pinagsisilbihan siya ng mga tao. King of Moab. Verse 18, and when he had finished presenting the tribute, ito na po yung mga tribute namin, present namin sa iyo, tapos na, he sent away the people who had carried the tribute, or yung
parang mga tax, no, or mga tanim nila, mga ani nila, na i-present kung ano-ano man yun, may mga animals silang dala-dala, ganon, para hindi sila awayin. He sent away the people who had carried the tribute. Umalis na kayo, sabi ni Ehud. Verse 19, but he himself turned back from the stone images that were at Gilgal. Ngayon, nung pagka-deliver nila ng kanilang mga cows, mga pananim, tsaka ng mga fruits, vegetation, bumalik siya galing sa stone images that were at Gilgal. Andun na kasi siya sa may Gilgal, yung mga 12 stones doon, di ba? Yung nung nahati yung Jordan River, yung sign, yung 12 stones sa Gilgal. At bumalik siya dun sa king and said, I have a secret message for you, O king. Bumalik siya Sabi ng Ehud, I have a secret message for you, O king. He said, keep silence, sabi ng king. And all who attended him went out from him. Manahimik kayo. Kaya lahat ng mga galamay or mga bata, mga bataan nitong si King of Moab na si Eglon, lumabas ngayon. All who attended him went out from him. Lumabas dun sa kanyang kwarto. Verse 20, so Ehud came to him. Now, he was sitting upstairs in his cool private chamber. Nasa private chamber siya. Cool private chamber. So, komportable si Ehud. Kaya pala nanaba si Eglon. Kaya nanaba kasi komportable siya sa kanyang cool private chamber. Pinaglilingkuran lang siya ron. Nakaupo lang siya. Lumapit ngayon si Ehud. Then Ehud said, I have a message from God for you. Sabi ni Ehud. So he arose from his seat. Tumayo ngayon si Ehud. Kasi I have a secret message from God for you, sabi ni Ehud. Kaya tumayo siya. Verse 21, then Ehud reached with his left hand, took the dagger from his right thigh, and thrust it into his belly. Inilagay sa kanyang tiyan. Sinaksak ni Ehud si Eglon. Even the hilt went in after the blade. 18 inches, no? Nung sinaksak niya si Eglon, kahit yung hawakan ng blade, pumasok sa katawan ni Eglon. Matalim kasi yung dagger, double-edged, no? Di ba 18 inches yon? Tapos pati yung handle or yung hilt napasok sa katawan ni Eglon, and the fat closed over the blade. Natabunan ng taba kasi nga mataba si Eglon. Natabunan ng taba yung blade, yung kutsilyo. Nawala yung kutsilyo. For he did not draw the dagger out of his belly, and his entrails came out. So nung sinaksak niya, nandun lang yung dagger. Hindi niya tinanggal. Yung kamay lang niya tinanggal niya. Pero yung dagger nandun sa loob ng katawan ni Eglon. And his entrails came out. Lumabas yung mga atay. Anong entrails? Mga bituka, no? Lumabas yung laman loob ni Eglon. Mga chicharong bulaklak na sa katawan ni Eglon. Yung stomach niya. Lumabas kasi nga mataba siya. Tapos ang tulis nung kanyang isinaksak sa kanya ni Ehud, lumabas yung mga laman loob. Verse 23, then Ehud went out through the porch and shut the doors of the upper room behind him and locked them. Nilak ni Ehud. Lumabas na siya sa porch. Sinara niya yung pinto para wala makapasok. Nakalock sa loob. Sa porch siya lumabas. Verse 24, when he had gone out, Eglon's servants came to look. Nung wala na si
Ehud, itong si Eglon, may mga servant siya, hinahanap si Eglon. And to their surprise, the doors of the upper room were locked. Gulat sila, uy, ba't nakalock tong kwarto ni Eglon? So they said he is probably attending to his needs in the cool chamber. Siguro busy siya, sabi ng kanyang mga tauhan. Sabi ng kanyang mga servants, siguro busy si Eglon. Kasi nakalock yung kanyang pinto no? He is probably busy attending, covering his feet to his needs in his cool chamber. Paa, inaayos siya siguro yung kanyang paa. Bakit kaya? Ano kaya meron sa paa ni Eglon? Kasi mataba naman si Eglon, no? Verse 25, so they waited till they were embarrassed. Tag-antay ngayon yung mga servants. Tagal ni Eglon na. Anong nangyari doon? So hanggang sa nahiya na sila, and still he had not opened the doors of the upper room. So katok na sila ng katok. Walang sumasagot, saan si Eglon? Anong nangyari doon? Therefore they took the key and opened them. May susi na nun. At binuksan yung kwarto ni Eglon, yung cool chamber. And there was their master fallen dead on the floor. Namatay na si Eglon, labas ang bituka. Mga atay at balon-balon. May balon-balonan ba ang tao? Wala nang balon-balonan. Balon-balonan. Ano ba yung balon-balonan? Wala itang balon-balonan ng tao, no? Manok lang pala yun. Pero lumabas yung kanyang mga entrails, no? Ano ba pag sinabing entrails pa? Ano pang entrails? Maliban sa bituka. O, intestine nga. Naka-expose. Ang lalaki pa naman siguro ng intestine itong si Eglon. Verse 26, but Ehud had escaped while they delayed. Nakatakas na si Ehud kasi tagal ng oras lang nakalipas, diba? Na tumakas si Ehud sa porch at nakalock yung door. So, katok ng katok yung mga servants, walang sumasagot. Baka busy siya, ganon. Ngayon si Ehud nakalayo na, malayo lang napuntahan, and passed beyond the stone images and escaped to Seirah. Napunta na sa wooden area ng land of Ephraim itong si Ehud. Malayo na ang natakbo ni Ehud. Mag-isa lang siya. At nagawa niya yun dahil kay Almighty Father. Hindi naman magagawa ito ni Ehud nang wala ang tulong ni Almighty Father. Verse 27, it happened when he arrived that he blew the trumpet in the mountains of Ephraim, and the children of Israel went down with him from the mountains, and he led them. Nanguna si Ehud. Tinawag niya yung mga children of Israel. Kasi pinatudog niya yung shofar. Dun, dun, di ba alam niyo yung shofar? Sino makausap ko? Parang mga bata. Verse 28, then he said to them, follow me, for the Lord has delivered your enemies, the Moabites, into your hand. So, nagplano lang ng mag-isa si Ehud. Inilagay sa mind ni Almighty Father, sa mind ni Ehud ang gagawin niya. So, mag-isa lang si Ehud. Ngayon, sa kala niya in-inform yung mga Israelites, follow me, for the Lord has delivered your enemies, the Moabites, into your hand. So they went down after him, seized the fords of the Jordan leading to Moab, and did not allow anyone to cross over. So pag may mga, alam niyo yung fords, seize the fords of the Jordan. Yung fords, yun yung mababaw na tubig ng river. Shallow place yun na pwedeng takbuhan, no? Tumatakbo ka doon sa tabi ng ilog. Pwede doon. Yun ang tawag na fords. Nakakita na ba kayo ng fords? Yung sa mga movies, di ba, pag may naglalaba, ganun, tapos may tumatakbong mga kabayo, may mga tao naglalakad, pero ilog siya, di ba? O, fords ang tawag doon.
So, kung sino man ang dumadaan dun sa ilog na yun na may tubig na mababaw, hindi pwedeng dumaan. And at that time, they killed about 10,000 men of Moab. Kasi nga, nalaman na ng mga Moabites na namatay na yung kanilang king na si Eglon, gaganti ngayon sila. Hindi na sila makatakas ngayon dahil nandun sa fords yung mga Israelite, inaantay na sila. And at that time, they killed about 10,000 men of Moab, all stout men of valor, not a man. Lahat pataba. All stout men of valor. Matataba, malalaki yung mga Moabites. Malakas kumain siguro to, no? At walang nakatakas. Paano makakatakas? Stout sila, lalaki nila. No? Natalo sila dahil kay Almighty Father. Verse 30. So Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land had rest for 80 years. O ito, nagkaroon na naman ng pahinga ang mga Israelites. Noong una, ang pahinga nila, 40 years kay Othniel. Ngayon kay Ehud, ang pahinga naman nila ay 80 years. Ibig sabihin ng pahinga, walang sumasakop sa kanila, walang nanggugulo sa kanila, walang nakikipag-away sa kanila. Verse 31. After him, or after Ehud, was Shamgar, the son of Anath. Shamgar means sword. Who killed 600 men of the Philistines with an ox goad. Napatay niya 600 men ng mga Philistines. Ang gamit-gamit lang niya, hindi sword, hindi knife, hindi dagger, ox goad. And he also delivered Israel. Yung ox goad, para siyang mahaba yung ox goad wooden tool, 8 feet long. Para siyang spear. Pero ito ay pang direct sa mga ox. Dahil malalaki yung mga ox, di ba? So sa dulo nun may mga matutulis na bagay. Sa dulo ng ox goad. Kasi nga para nga tapikin yung mga ox. Ngayon, ang ginamit ngayon ni Shamgar para mapatay niya yung 600 men na Philistines ay ox goad lang. At paano na niya nagawa to? Dahil kay Almighty Father. Hindi makakagawa ang mga tao ng mga wonderful, amazing things kung hindi dahil kay Almighty Father, because our Father is amazing. So every time na may problema, yung mga tao, umiiyak sila kay Almighty Father. At tutulungan naman talaga ni Almighty Father. Ganon din tayo. Kaya dapat hindi tayo makakalimot sa tatay natin. Dahil pag nakakalimot tayo sa tatay natin, alam na natin ang mangyayari sa atin. At ang masaklap doon, ang pinaka-painful doon ay mapupunta tayo sa eternal damnation pag kinalimutan natin yung tatay natin, kinalimutan natin si Jesus Christ, hindi natin in-acknowledge si Jesus Christ. Hindi natin sinusunod ang mga directives sa atin ni Almighty Father, yung commands. Pag hindi natin sinunod, saan tayo mapupunta? Sa eternal damnation. Yun yung second death. Dito sa Judges chapter 4, basahin natin. When Ehud was dead, so Judges chapter 4 na to, when Ehud was dead, the children of Israel again did evil in the sight of the Lord. Namatay na si Ehud. Ngayon, yung mga Israelites naman, unfaithful. Nakagawa na naman ng wickedness. Hindi naman sinunod yung mga commands and statutes and laws of the Holy God. Therefore, the verse 2 na tayo, so the Lord sold them into the hand of Jabin, king of Canaan, who reigned in Hazor. The commander of his army was Sisera, who dwelt in Harosheth Hagoyim. And the children of Israel cried out to the Lord, for Jabin had 900 chariots of iron. May mga
Kung sa ngayon meron siyang mga sasakyan, no? Ito naman, mga sasakyan noong araw, chariots. 900 ang chariots niya na gawa sa bakal. Ngayon, kung ngayon, anong merong mga chariots ngayon? Yung mga, ano na ba? Mga tangke. And for 20 years, he had harshly oppressed the children of Israel. Harshly oppressed. Inapi niya. 20 years siyang namuno. Itong si Jabin. Inallow ni Almighty Father because the people of Israel were disobedient. Again. Verse 4 of Judges. Now, Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. So, meron ding isang babae na prophetess na judge din, no? Inallow ni Almighty Father na magkaroon ng isang babae. So, may representative ang mga babae. May representative ang mga babae. Kasi baka magtaka, bakit puro lalaki lang? Huwag kayo malungkot, may mga babae rin na representative. Andito si Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, was judging Israel at that time. Verse 5, and she would sit under the palm tree of Deborah between Ramah and Bethel in the mountains of Ephraim, and the children of Israel came up to her for judgment. So, humingi sila ng wisdom or advice kay Deborah. Kasi si Deborah ay isang prophetess of the Almighty Father. So, lumalapit sa kanya ang children of Israel. For anything, no, na kung kailangan ng decision making, lumalapit sila kay Deborah. Kasi nga si Deborah ay prophetess. Verse 6, then she sent and called for Barak, the son of Abinoam, from Kadesh in Naphtali, and said to him, has not the Lord God of Israel commanded, go and deploy troops out at Mount Tabor? Take with you 10,000 men of the sons of Naphtali and of the sons of Zebulun, and against you I will deploy Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his multitude at the river Kishon, and I will deliver him into your hand. So, makikita natin dito, no, na si Almighty Father always willing to help His children. Ang nire-require lang ni Almighty Father is for us to be faithful to Him. At pag nakakalimot tayo sa tatay natin, anong nangyayari? Nagkakanda, loko-loko ang buhay natin. Nasisira ang buhay natin. So, ano ngayon ang gagawin natin para hindi magulo ang buhay natin? Tatawagan natin si Almighty Father. Hingin natin ang guidance ng Holy Spirit. Trust in Jesus' ways because He's the only mediator to our Father. So, makikita natin dito, mahal ni Almighty Father yung mga anak niya. Tuwing tatawag sa kanya yung mga anak niya, lagi siyang ready. Andito ako, anak. Andito ako. Hindi kita iniiwan, anak. Andito ako. Hindi mo lang ako nakikita kasi nga busy ka. Ang dami mong mga pinagkakaabalahan sa buhay. Kinakalimutan mo ako. Pero si Almighty Father, laging nakabantay sa atin. Kaya nga, kahit si Jesus Christ, ipinadala niya. Pinatay ng mga tao. Nang sa ganun yung blood ni Jesus Christ, makakapaglinis sa atin from our iniquities. And that's for all eternity. Yung blood ni Jesus Christ, effective nun for all eternity. Kaya we are so blessed because our Father is good.
And someday we will be like Him in Jesus Christ. Yeah, let's not forget to pray to Jesus Christ, to ask His help. Be faithful to our God. Thank you, and God loves us all so much.